Hi everyone, and welcome to another episode of Chill Talks podcast where conversations happen. So, I am here in the Rustic Cafe and happy to say na may bagong format, bagong gamit, actually bagong gamit and just a matter of fact, disclaimer lang, hindi po kami nag-usap sa damit. So, para all black. So, hindi po, okay na, I digress. So, ang pag-uusapan natin today is that kakatapos na ng graduation and there are people who wants to listen sa kwento ng mga estudyante na nakapagtapos ng college. So, isa sa mga guests natin today ay isa sa mga naging estudyante ko nung college days niya, Prince Junel. Nel. So, Nel, thank you so much sa pag-agree sa pag-record ng episode na ito. Kamusta? So, ayos naman. Natuwa kasi nga na-invite ako sa ganitong klaseng podcast. So, syempre parang expectation na ganito ang mangyayari. Ganito yung setup. Tapos parang nasabi mo pa kanina sa intro mo, sir, is may bago ka mga gamit. So, glad to hear na parang nag-i-improve ka. Parang, so, deserve mo magaganitong gamit ka. Syempre, magagamit mo siya. Hindi lang ngayon, parang pang long time din. Parang ganyan yung naano ko sa'yo. Sige. So, let's jump to the topic, ha? Una sa lahat, congrats. Kasi recent lang yung graduation. So, I think last week lang, no? Last week. Last week yung graduation. Okay. So, may isang linggo kang pagninilay-nilay. Ano ang feeling nung before graduation? Nung nalaman mong gagraduate ka? Ano yung naramdaman mo during graduation? At ano naman yung naramdaman mo after nung graduation mo? So, yun, parang 1 week bago kami mag-graduation. Siyempre, yung mga prop, masyado silang, sabihin na natin, mahigpit kasi nga, pinapa-comply muna nila yung lahat ng requirements, tapos pinapaayos ka nila kung hanggang saan yung capacity mo para makasama ka sa list ng graduation. Siyempre, hindi ko malilimutan yung lesson na binigay mo sa amin. Ano ba yung lesson ano ba yung sinabi mo sa amin before ng graduation? So, parang 1 week, sinabi mo sa amin na ito na, malapit na mag-graduate. Ma-feel nyo na yung na may emptiness kapag nag-graduate na kayo. Yun pa lang, doon pa lang sa part na yun, parang nagninilay-nilay na kami na hindi pa nga graduation, nasa pictorial pa lang kami, pero yung emptiness, nararamdaman na agad namin na ano nang mangyayari after graduation, iniisip na namin agad yon. Ano yung mga plano namin, ano ba yung kukunin namin na anong kukunin namin na trabaho after graduation namin. So, yun, before graduation, parang iniisip na namin agad kung ano yung mangyayari sa amin. And during graduation, so syempre, iba kasi yung saya na malalaman mo nakasali ka sa list ng graduation, graduating student. So, yung una, parang during graduation, parang kabado kasi nga parang ito na yung at the moment na lalo na yung tinawag na yung practice pa lang, 53 student from development communication ang graduate. So, kami parang nagtataka pa kami sino yung 53 kasi may mga nag-pictorial pero hindi nakasama sa graduation. So, parang nakakalungkot na may mga ganong part pala talaga at totoo nga yun na ganong nangyayari na true to life na nag-picture ka lang or nag-pictorial ka lang for graduation pero hindi ka aakyat. So, parang nakakalungkot kasi yung iba sa batch namin, yung iba sa batch ng kabila. So, parang masakit lang sa part namin pero accept the fact na ganun talaga yung nangyayari. And during graduation, syempre, yung 53, kasama na ako dun sa 53 na yun. Syempre, sobrang saya kasi nga nakasama ako dun. At finally, lahat ng paghihirap, lahat ng sacrifice, sleepless night, parang napawi yun lahat ng pagod na yun. And after nun, syempre, parang yung graduation na yun, yung talagang pinaka-moment namin. Kasi nga, kasama ko si mama nun. Kasi siya naman lagi sa akin ang sumasama kapag ganitong may achievement sa buhay. So, parang yung palang preparation na yun, yung parang ang tagal pa ng graduation pero pinaghahandaan na nila. Sobrang sarap na nun sa pakiramdam na may nagsusupport na pamilya sa'yo na kahit na minsan patago silang nagsusupport sa'yo, pero at least, alam mo sa sarili mo na
meron talagang sumusupport sa'yo. At hindi lang family mo, syempre yung nakapalibot din sa'yo, tsaka yung mga kaibigan mo, katrabaho mo, syempre yung mga best friend mo, ganun. And after naman ng graduation, ang nangyari kasi ng after ng graduation is parang binibilang pa namin kung ilang days na silang unemployed. After graduation, syempre July 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 1 week na yung iba sa amin na 1 week na ako unemployed, wala pa akong trabaho. Pero glad to say, syempre ako, nagsimula akong working student. So syempre ngayon, hindi pa rin ako nag-aalis sa work ko ngayon. So which is, ang trabaho ko ngayon is nasa fast food, which is McDonald's, and I am the position in crew trainer. So parang kahit after graduation, meron pa rin naman akong income na nakukuha. So parang ganun, parang nagiging cycle pa rin din siya. And after graduation, parang in-enjoy muna namin yung moment na, graduate na. Ano nang plano natin sa buhay? Parang mag-chill na muna tayo sa buhay. And yun nga, parang recently lang pumunta kami sa Calaguas, which is dun sa bahay ng kaklase namin kay Reggie. So parang nandun din naman kami, parang napawi yung pagod namin sa after 4 years ng college life. Parang dun lang kami nagka-banding na sobrang nilabas namin yung stress namin, nag-enjoy kami that moment. So parang ngayon, parang ini-enjoy muna namin kung ano yung moment ngayon. Parang no pressure muna sa trabaho kasi sa loob naman ng 4 years, parang deserve mo naman kahit papaano na maging masaya. So yun. So isa sa mga for sure isa sa mga gustong itanong. Actually gusto ko rin talaga 'to itanong na sa tingin mo ba you could have done better sa academics? Kasi usually, nagkakaroon tayo ng ganung pagninilay-nilay after graduate na, ay, kung ganito lang, ay, kaya ko naman pala ganito. Dumating ba sa point na nag-isip ka ng ganun? And if yes, how did you handle it? Siguro kung in terms of academics, so, binigay ko talaga yung best ko. Simula first year, second year, third year, and even sa fourth year na. So, yung journey ko kasi sa college life kasi, hindi siya naging madali. Parang naging roller coaster siya. First year pa lang, hindi ko alam na may ino-offer ang school ng ganong course, which is Development Communication. So, ang pinili ko kasing course is 3. So, ang first choice ko is Education, major in Filipino, and Education, major in Mathematics, yung pangalawa, and yung pangatlo is Financial Management. So, dun sa 3 yun, wala akong nakuha. So, sabi ko, baka hindi ako nakapasa, kasi dun lang naman ako nag-focus dun sa 3. Then, suddenly, mention ako nung kaibigan ko na, oy, nandito ka sa sa course na to. So, sabi ko, dun pa lang, masaya na ako kasi nakapasok ako sa isang, kilalang school. So, which is yung Camarines Norte State College. So, dun pa lang, parang privilege na sa akin kasi nga madaming mga kabatch ko na hindi nakapasa sa CNSC. Tapos isa ako sa nakapasa. So, parang, ang lucky ko na dun. Pero, parang, hindi ko man siya course na kinuha, pero pinagpatuloy ko pa rin kasi nga, yun yung napasahan ko at hanggang sa tumatagal, naging gusto ko na din yung course na yun. Then, first year pa lang, in terms of ACADS, nagiging competitive pa ako sa kanila kasi nga hindi ko pa naman sila kilala. So, parang kailangan ko maglabas din ng talino. Nagbida-bida ako muna noon kung paano ako maging kilala dun sa namin sa classroom namin. So, yun binigay ko lahat. Then yung yung first year pa lang, parang tinanong ko na sila paano magkameron ng Latin honor. Hindi syempre first year okay na, tapos first sem ayun na nagbigay na ng grade. Lahat ng grade ko is line of 1. Tapos may nakita ako, may isang prof na nagbigay sa akin ng 2.9. Sabi ko, dun pa lang, wala na. Kasi tinanong ko muna sila paano magkakameron ng Latin honor or an academic distinction pag nag-graduate ka. Then nakita ko, merong parang kapag nakakuha ka ng ganitong grades, parang disqualified ka na sa ganito. So parang dun pa lang, parang sabi ko, ay wala nang pag-asa. Pero yung second sem ng first year, binigay ko pa rin hanggang sa pinaka-last year ng school year or acad year. Parang never akong nag-doubt sa sarili ko na hindi ko binigay yung best ko kasi iniyakan ko yung academics ko, nagpuyat ako, lahat ko, all in, all out na ako. Kahit nagtatrabaho, napagsasabay ko siya. Pero sabi nga nila,
Masakit lang kasi nga parang nag-expect din sila ng kasali sa ACAD distinction kasi nga alam naman nila kung ano yung capacity ng ano ko, ano yung capacity ko sa school, ano yung capacity ko sa ganitong bagay. Kaya parang inaano nila na nandun yung word na sayang kasi hindi nila parang hindi nila ako nakasama sa ganong achievement pero alam nila kung hanggang saan yung capacity ko. Then yun, sabi ko, ganun talaga na ano na, hindi naman sa lahat ng bagay parang ibibigyan sa'yo. Parang, kung ano lang yun nandyan, so parang take it. Kasi, maging masaya ka pa rin kasi nga, nakagraduate ka. Parang, wala man yung distinction sa buhay mo, hindi naman siya malilimitahan kung ano yung magiging achievement mo sa buhay. Parang, gulatin mo na lang sila or surprise mo na lang sila sa achievement mo sa buhay mo. Hindi man sa ACAD, pero papalakpakan ka nila dahil sa achievement mo sa buhay. Okay. So may tanong ako sa iyo, given na graduate ka na ngayon. You have this 4-year experience. If ever babalik ka sa college from the very first year, knowing na kung ano yung alam mo ngayon, ano yung mga pwede mong baguhin? Kasi this is parang guide na rin sa mga magiging college students natin. Okay. So, kung babalik naman ako sa pagiging, simula first year. So, syempre tapos na ako. Siguro, pinaka-importante sa lahat yung time management talaga. Kasi kung, sabi natin, intelligent people ka, tas kaya mong pagsabayin, pero yung oras mo parang masyadong nahati. Tapos, minsan may mga bagay ka talaga na pwede mong isacrifice talaga, gawin mo na. Kasi parang, ang hirap kasi sa part na parang, kaya mo siya gawin, naisip mo na kaya mo siyang gawin, pero kapag nandun na yung sa point na nandun ka na, naiipit ka na, parang kailangan mong isacrifice yung isa kasi kapag hindi mo sinacrifice yung isa, alam mong magiging worse niyan para siyang mawawala sa'yo. Parang kung meron man na parang incoming first year, parang kung may chance sila na parang pag-aaral lang, yung intindihin nila, yung parang hindi na nila kailangang magtrabaho, mag-focus muna sila doon sa pag-aaral. Kung wala naman talaga, kung talagang self-support sila, parang time management lang yung kailangan nila at be humble sa mga sa mga nakakasama mo sa college life kasi parang sila kasi makakatulong sa iyo para makasurvive ka sa college. Sabi nga nila parang huwag ka maging madamot sa sa iba kasi nga parang sila lang din yung maaasahan mo sa college kasi kayo lang din naman magtutulungan, parang maging united kayo sa isang bagay kasi nga at the end of the day parang mas masayang makita yung successful ng lahat kaysa successful mo lang, parang ganun bagay. That's good. That's a very good answer. Okay. Kasi one of the things kasi na nakakakaba sa mga tutungtong ng college is that parang I think nakita mo rin sa social media, sa mga memes na nakaka-pressure siya, madaming mga gagawin, yung tipong kung sa tingin mo masaya yung high school, ay dito hindi ka na magiging masaya. So ngayon, giving that context, para sa'yo, Nel, ano ang pinakamasayang aspect ng college life na sa tingin mo hindi mo siya makukuha in any experience? Ano ba? Let's say hindi ka nag-college. Ano yung experience na nakukuha mo na hindi talaga makukuha ng iba? Parang inulit ko lang yung tanong. Kaya sige lang. Okay, gets ka naman. Yung sa college life kasi, parang ibang-iba kasi siya. Unlike sa elementary, high school, and senior high. Kasi pag college, dyan mo kasi mararanasan yung iba't ibang ugali ng tao. Parang sabi ko nung dati, is parang, ayan na college life na parang dyan ako gusto ko magka-love life kasi nga parang iba't ibang tao, hindi mo sila kilala, makikihalubilo ka, parang at the moment, parang pwede ka mag-love life kasi nga college ka na. Pero pagpasok mo kasi ng college, parang iba din siya, yung feeling na, may makakahalubilo ka, parang kapag focus ka sa pag-aaral, kapag alam mo talaga na seryoso ka sa pag-aaral mo, yung love life na parang nasa-set aside mo siya, parang ganun. Pero kapag kunyari party goer ka, tapos kaya mo pa rin siyang pagsabayin, as in talagang yung the best experience yun para sa kanila. Pero kasi yung para sa kanya parang hindi mo makukuha sa ibang experience is yung yung samahan ng best buddy mo sa ACADS at best buddy mo para sa in terms of ACADS and dun sa friend mo talaga.
college life mo. Kasi iba talaga yung kapag may kasama ka sa sa ACADS na nagtutulungan kayo, parang kami ni Reggie, parang kapag kami nag-uusap ni Reggie or yung ibang classmate, pero si Reggie kasi yung masyado kong nakakausap in terms of ACADS, parang nagtatanungan kami, ganito, ganyan, may gawa ka na ba? Or may ka na ba? May reviewer ka na ba? Kapag wala, mapasya siya sa akin. Kapag wala naman akong gawa, siya yung mapasa. Tapos kapag ako may gawa, siya naman yung mahingi sa akin. So parang, lang kami, parang palitan lang kami, vice versa lang yung gawa namin. Kaya syempre, parang ganun pa lang, ganung feeling na magkameron ka ng best friend sa loob ng ng college life. Iba kasi yung iba kasi yung in terms ng school, tsaka sa labas. Parang may iba't ibang circle of friends tayo, parang ganun. So parang, kung baga, although meron naman ako mga kasama, katulad nila Legin, pero si Reggie kasi talaga, in terms of ACAD, siya yung parang maaasahan ko na, ganito, ganyan. Parang ganito, may sagot ka na ba? May ka na ba? May gawa ka na ba? Pag wala pa ito, ganun. Parang siya yung nagiging best buddy ko sa ganung terms. At hindi siya nagiging madamot. Kaya nga sabi ng papa ni Reggie, parang magkapatid na kami kasi parang konti na lang magkamukha na kami. Parang pag napupunta ko sa kanila, parang welcome na welcome ako sa kanila. Kasi nga alam nila na, ito yung anak ko, ito lang yung lagi niyang kasama. So parang no worries sa kanila na na parang ako yung naging kasama nila. At same din ng pamilya ko na parang, si Reggie, sige na, parang automatic na payag sila. Parang best experience is yung parang magkameron ka ng best friend or kaibigan sa loob ng college life. Parang ganyan. Yung ganyang bond ay mahirap na siya makuha sa labas. Sa labas. True. Kasi, tawag na to? Isa din sa mga na-realize ng mga tao na lalo na yung mga matatanda na. Pasensya na po. Grabe. Lalo na yung mga matatanda na or tapos na mag-aral, nagkaroon na ng career experiences. Lagi na lang sasabihin, marami kang maririnig na, actually narinig ko lang to last week na, okay, graduate na siya. Yung mga natutunan niya nung college, wala na. Basically, wala na. Hindi naman yan kailangan na natutunan nung college life na ganyan eh. So ngayon, ang tanong ko sa'yo, bilang graduate ng BS DevCom sa Camarines Norte State College, ano ang natutunan mo sa course mo na napapansin mong na-apply mo siya sa sitwasyon mo ngayon habang nasa career ka na ngayon or nagbo-boost ka ng future mo? Which is good, naman yan, good question. Kasi parang, hindi ko sa nililift up yung yung subject mo. Pero kasi yung community organizing, yung time na nagko-community organizing kami, parang, grabe yung impact sa akin. Kasi kung paano ako mag-socialize sa ibang tao, parang, naramdaman ko na never attach yourself dun sa community kasi parang nandun lang sila para tulungan mo, parang isolve yung problem nila, pero never attach kasi nga parang kapag na-attach ka dun sa ganong bagay, parang mahirap siyang i-detach sa'yo kasi nga parang ikaw yung mahihirapan, hindi sila. Parang kung ano man yung natutunan ko ngayon as a DevCom student, kung paano mag-socialize, kung paano maging smart sa paggawa ng mga decision at kung paano i-handle yung iba't ibang klaseng problema at kung paano magaling makiusap sa mga tao. So siguro isa din sa natutunan ko kasi sa bilang DevCom is hindi lang magaling makipag-socialize. Siyempre, in terms of papers, kasi hindi lang naman nagagawa ng pag-socialize mo yung yung mga papers kung hindi pwedeng magaling ka sa pag-socialize, pero in terms ng pagdating na sa trabaho, yun lang ba ang gagamitin mo? Siyempre, dapat magaling ka din sa pagdating sa papers, kung paano mo siya i-handle, kung paano mo siya i-organize, yung mga pinapaayos sa'yo. So, parang, ganun din, yung parang dapat marunong ka din sa ganung bagay. So, which is yun din naman yung natutunan ko sa, as a development communication student. That is good. Grabe na. Parang kinakabahan ka. Hindi ako kinakabahan. Kasi, that is also a very crucial part. Kasi ang nangyayari kasi minsan is that students papasok, comply, alis, tapos sasabihin na wala naman silang natutunan just because nag-comply lang sila sa subject. I think one of the best reminders na nabigay din sa amin before para mas ma-enjoy mo yung college life is that you have to be interested sa subject. Regardless kahit pangit yung teacher, sorry po.
pangit, sa tingin mo, pangit yung subject. Actually, wala namang subject na pangit naman talaga. Kung sa tingin mo, mahirap yung subject, normal lang naman yan. But the best reminder is that you have to be interested in the subject kasi mas gaganahan kang pag-aralan siya, basahin siya. At the point na kahit anong challenge yan, okay lang. Kasi yung yearn for learning mo kasi is nandun siya. So that is good na... Bida-bida na naman yung subject mo. Ako po, pinakabahan ako nito. Pressure ka niya, no? Oo, Diba? Kasi nga, totoo naman kasi talaga, yung subject mo kasi talaga, nakaka-enjoy. Although na parang, challenge mo kami na, ganito dapat maging maayos kayo pag naglabas kayo kasi, i-orient ko na kayo sa mga ganitong bagay. So parang dun pa lang, as in, natitrain na agad kami. Kaya, yung sumaba kami nun sa, sa isang field, as in parang armor na kami ng salita ni PJ, ganun yan, Nax naman. Wala ka ng klase sa akin. Ay, kaya ganun. Hindi na ako madadala dyan. Okay. Wala na. So, ano tawag nito? So that is the triumphs na meron ka. So ngayon, aside dun sa challenge of time management, ano sa tingin mo ang pinaka-challenging na pwedeng maharap ng isang tao pagpasok ng college? Na that would cause them to doubt themselves, and how would they overcome it sa tingin mo? Ay, lang talaga, ang pinaka naging worst na nangyari na alam ko talaga mangyayari din sa kanila sa college life is yung pagkakameron ng anxiety, depression. Kasi parang yung time na parang nagpapatong-patong na yung gawain. Tapos parang napipressure na sila na kaya ko pa ba to? Parang doon na sa point na nagkakameron sila ng doubt sa sarili nila na tinatanong na nila na bakit ko pa kaya sinubukan mag-college. Pero hindi once na may faith ka rin naman sa taas, parang kay God, parang ipipray mo lang siya. Pero sabi nila na puro na lang pray, wala naman nangyayari. Pero hindi iba kasi yung yung parang power ng prayer. Parang ganun. Siyempre, hindi lang naman na porket nag-pray ka, parang okay na yun. Parang siyempre, meron ka din dapat ng action. So, syempre, kapag nag-pray ka, dapat meron ka din action na kailangan mong gawin para malutas yung problema mo. At the same time, kapag nasa point ka ng depression and anxiety, mas magandang may kausapin ka regarding doon. Kasi parang, kapag pinilit mo yung sarili mo, nasasabihin mo na kaya mo, or hindi mo na kaya, bibitaw na ako, parang, doon na kasi papasok yung yung suicidal thoughts mo, parang mas mahirap siyang lutasin kapag pag napabayaan na. Kaya sabi ko, lalo na kapag nasa point ka na ng second year and third year, diyan na talaga pumapasok yung pressure ng ng mga gawain. Kaya believe ako sa mga taong napagsasabay nila yung in terms of ACADS, tapos may iba pa silang mga gawain. Tapos napagsasabay-sabay pa nila yung, kaya napaproud din ako sa kanila sa mga ganung bagay. Pero yung advice nga sa kanila na kapag pumunta din sila dun sa point na yon na nagkameron sila ng anxiety and depression, mas maganda may kausapin sila ng isang tao, and doon nila ibuhos lahat. Parang maging open sila sa isa't isa. Parang nagiging parang nasabi nga nila, normalize na din yung ganong point, kaya parang nalilesen din yung ganong problema. And also, parang to add to that sentiment, if you're opening up, you have anxiety, you have depression, you have this very negative feelings. If you have to open it up to someone na hindi parehas ang sitwasyon mo. Parang, kasi yun based from experience din, nag-try ako mag-open up to someone na parehas ang sitwasyon ko, walang nangyari. Mahirap kasi pag ganun. Tipong, mas depressed ako sa ganito, magsasabi siya, ako din, depressed ako. Wala na, parang hindi na kayo nagkatulungan ng depressed tayong dalawa. May instances na ganun, na if you open it up with someone na may same experience mo, that can happen, na magtutulungan kayo. But most of the time, mahirap siya. Parehas yung mental fatigue na nandun. So you have to open it up with someone na sa tingin mong mature enough and can handle na kausapin ka nung regarding sa ganun at bigyan ka talaga ng constructive advice. Hence na isa sa pinaka na tip din sa lahat ng mga incoming students is that huwag kayong mahiya sa faculty. Never kayong mahiya sa mga teachers unless may nagawa kayong mali. Yun lang naman yun. Kasi, alam mo yun, yung simpleng pagtanong, hindi ako magtatanong kasi baka magalit si ma'am, baka magalit si sir. Yung that fear, parang nahihinder yung mga students na
mag-open up or parang magtanong palalo. Nang ganun lang naman siya. Kasi kakampi nyo yan eh. Ang pang faculty sa college, kakampi nyo yan. Tumatawa ka. May ganun akong tingin eh. Sorry Hindi ko mapigilan. Ay, wala po yun ha. Disclaimer ha. May mga ganong cases na you have to open it up with a faculty kasi yun yung mas may alam, the maturity can handle the situation na meron ka. And you have to be discerning din as a college student. And to add more sa episode na ito, ano ang pinaka dagdagan ko pa, pinaka na pwede mong madala or pwede mong bit-bitin na nakuha mo sa college until tumanda ka na. Kasi may mga learnings na nakakaya lang natin, seasonal lang yung learnings na yung ganito. Ay, yung pakikipag-socialize. Baka 1 year, 2 years lang yan eh. Pero sa tingin mo, ano ang pinaka long-term na learnings mo as a college graduate? Long term na parang madadala ko siya hanggang sa pagtanda is parang intindihin yung yung ugali ng tao and yung every situation na meron sila. Kasi yung iba kasi talaga yung kapag magaling ka mag-socialize, parang parang mawawala siya. Pero kapag alam mo sa sarili mo na malalaman mo kung ano yung the way ng ugali nila, kahit galit na sila, parang kapag comfortable sila sa'yo, sila ang mag-open up sa'yo, hindi ikaw. Yung parang sila mismo mag-approach na, alam mo ba, si ganito, nakasar ako, ganito, ganyan. Sabi niya, tapos parang mapapatanong ka sa sarili mo, bakit ako kaya yung napag-open na niya sa lahat ng klase namin? So, ibig sabihin, alam niya kung paano ka mag-handle ng ugali niya. Siguro, ganong point sa buhay ko na parang hanggang ngayon, nadala ko pa rin na kapag tinanong ko siya or tinanong nila ako, na once na nagbukas na yung bibig ko at nag-advise na ako sa kanila, tumatagal yung usapan. Kasi alam nila na good communicator ka. Hindi lang bilang DevCom student, pero as a person na din. Parang yun yung nadadala ko up to now na parang mag-open ka lang, parang lalawig na yung yung usapan hanggang mamamalayan mo na magaan na pala yung pakiramdam niya at hanggang sa pag-uwi ultimo sa chat magsasabi pa rin siya ng thank you, parang ganun. Okay. So with that, thank you so much, Nel, sa magandang usapan na ito. And again, congratulations Thank you. sa graduation. And best of luck sa mga tatahakin mo pa. Yes. This is just hindi pa to yung huling conversation Oo, natin hindi. kasi baka susunod na susunod ito. Pero sa mga nakikinig, nanonood sa Spotify, Facebook, if you have any questions, feel free to drop them down below and hopefully masagot namin sa mga potential succeeding episodes na meron tayo. So this is your host, PJ, sa guest natin, si Nel, and we will see you all on the next one. Bye-bye.